Welcome sa Thirst 2.0 na kung saan ay mapapakinggan ninyo ang mga trending topics sa politics, issues sa showbiz. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, i-subscribe nyo na po yan. And please, pakisama naman ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga balitang napapanahon. So ayun, andito na naman ako para maghatid ng mga balita tungkol sa ating mga Dabbercads. Pero bago yan, meron akong picture sa inyo na ipiplex sa mga screen ninyo. So, kilala nyo po ba kung sino-sino ang mga nasa picture na yan? Yes po, si Tito Vic and Joey kasama po si Connie Reyes. Sila po ang orihinal na nagpasimula ng longest noontime show sa Pilipinas, 1979. At ngayon, magpo 45 years na po sila. So, sino po ang excited sa inyo sa 45th year anniversary ng Itbulaga? Ano-ano kaya ang inihanda nilang pasabog at sino-sino kaya ang mga naglalakihang guest nila ng araw na yon? So, yan ang tututukan po natin. Samantalang pag-usapan naman natin ang ganap dito kay Tito Sen and syempre sa Soto family. So si Tito Sen po ay nag-post sa kanyang Instagram account ng picture nila ng asawa niya and syempre itong apo niya na si Sandro na kung saan ay nag-celebrate kahapon ng 13th birthday niya po. And syempre pumunta po ako sa mismong account ng parents nitong si Sandro and nakita ko nga po yung video doon na andyan si Tali sa birthday na yan. So, ibig sabihin, nandiyan si Pauline and syempre, si Bossing Vic Soto. Sabi nga po dito sa caption, 13, we have another teen in the family. Happy birthday to our third born, Sandro. We praise God for you, my love. You bring so much joy to all of us. We love you. I will post a reel for you soon. Mama is still so jet lag. I cannot edit a reel as of the moment. So, mga binata na po itong apo ni Tito Sen, and nakakatuwa lang kasi yung closeness ni Tito Sen sa mga apo niya ay gano'n na lamang po, no? Talagang love na love niya po yung mga apo niya. Lagi niya nga pong pinopost sa kanyang social media account yung mga picture ng apo niya. So, nakakatuwa, di ba? Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa magaganap bukas po yan dito po sa bagong programa ni Mr. Willie Revillame. Reminder lamang po ito ha. Sabi dito ng Will to Win, buenas tayo bukas dahil may pa-live stream si Will sa ating lahat ngayong Lunes, July 8, 5 p.m. sa official Will to Win at TV5 Facebook at YouTube account. Abangan ang sorpresa at saya. Paano nga ba manood ng live sa Welcome Back Party sa July 14? So, bago po ang July 15, syempre, magkakaroon sila ng Welcome Back Party. July 14 po yan. Huwag niyo pong kalilimutan, okay? Kasi marami pong pasurpresa itong si Mr. Willie Revillame bago po ang kanyang pagsisimula ng kanyang programa. Kaya naman mga Dabbercads, suportahan natin itong programa ni Mr. Willie Revillame. Samantalang ipiplex ko naman sa inyo itong binahagi po ni Alan Kay, regalo po sa kanya ng isang fans, no? Sabi nga dito ni Alan Kay, thank you, I am Super May for the gift. Nakakaaliw. Get yours done now. So, ito po yung gustong-gusto ko na meron ako, no? Ito yata yung bubble head, kung di ako nagkakamali. So, yung bubblehead na binigay po kay Alan Kay, syempre, siya po yan. Dalawang siya. And then, makikita dito na nakatatak yung Clowns Republic na kung saan ay pag-aari or business nitong si Alan Kay dyan po sa Quezon City. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa isang direktor, kilalang direktor po ito, na kung saan ay pinuna ang isang noontime show. Ano ba ang revelasyon niya dito? Ito ba ay nakaka-offend? Ito ba ay masama? Ito ba ay mabuti? So, alamin natin yan sa inyong pagpapatuloy sa pakikinig dito po sa update natin. So, mula po ito sa write-ups ng sikatrends.net. Inilabas Hulyo 5, 2024. So, bago lang siya. Sabi dito,
Ronaldo Carvalho, hate na hate ang segment na especially for you ng It's Showtime at ito ang mga dahilan. So ano-ano kaya yung mga dahilan ni Mr. Ronaldo Carvalho kung bakit hate na hate niya itong especially for you na kung saan ay kinababaliwan naman ng ilang mga kabataan. Sabi dito ngayong araw, July 5, 2024, walang alinlangang ipinost ng dating direktor na si Ronald Carvalho ang pagkainis sa segment na especially for you ng It's Showtime. Ayon kay Ronaldo, hate na hate niya umano ang segment na especially for you ng It's Showtime dahil ito umano ay scripted. Ito ang dahilan kaya hindi niya daw pinapanood ang nasabing programa. Hate na hate ko ang segment na to, kaya di na ako nanonood ng It's Showtime. Ayon kay Carvalho. Dagdag pa niya, the segment first is so cheap. Obviously, scripted and very corny. Dagdag pa ng dating direktor, diring-diri umano siya sa mga contestant, lalo na sa mga hindi kaaya-aya ang mga itsura. Parang may mga sira daw ang ulo at walang delikadesa at tila may mga diferensya umano sa pag-iisip. Diring-diri ako sa mga contestant, lalo yung mga hindi naman pleasant looking. Ang feeling ko kasi mga siraulo silang mga walang delikadesa na may diferensya ang mga pagkatao. Sinabi din niya na napaka-cheap daw ng mga contestant dahil gagawin ang lahat para sumikat kahit hindi naman daw sila kahit hindi daw naman nila alam kung mababayaran sila ng tama. Mga gusto lang sumikat, gagawin lahat ng katsipan. Buti kung nababayaran sila dyan ng maayos na talent fee. Ikaw ba naman, kung matino kang tao, haharap ka pa sa national TV para magdrama-drama na mga paiyak-iyak pa kayo? Umaasa pa ng balikan, nagmamakaawa habang nakikipagharutan pa sa ex sa ad ni Carvalho. So, narito po yung actual na post ni Mr. Ronaldo si Carvalho. Credit sa inyo. Sabi niya dito, ang aga kong nagising kanina. Nakatulog ako ng mahimbing sa bedroom ko with a brand new aircon courtesy of a friend, Boss Wilson Cheng of Solar Film and head founder of Sinag Maynila International Film Festival. Nag-walking exercise daw siya ng 3 oras to QC Memorial Circle and UP Campus back and forth. Nung pauwi na ako daw, dumaan daw siya sa Talipapa, small community wet market. Pumili daw siya ng lulutuin na kinikrave niya daw, yung ginataang tulingan sa fresh kamyas with talong, ampalaya at marami pang iba. So, ayan po, yan yung nilahad niya, yun yung binasa natin. So, ito po yung sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit, 'di ba? So, sino ba naman yung matinong mag-ex dyan na ibubuyang-yang yung kanilang fast sa national television pa? Di ang dami pong nakaalam na ganun pala yung nangyari sa inyo. So, hindi po talaga lahat ay nagugustuhan itong segment na especially for you. 'Di ba? Meron talagang ayaw sa segment na to at meron din naman na gustong-gusto ito at nakaka-relate sila. Pero sabi ko nga, hindi po lahat ay sang-ayon sa segment na yan. Okay sana, 'di ba, yung magse-search ka lang ng iyong makakatuluyan, iyong makakapareha, pero yung magdadrama-drama ka pa diyan with your ex, tapos ibubuyang-yang mo pa yung inyong past, sobra na po yun, 'di ba? Kaya, nauunawaan ko kung saan po nanggagaling itong dating direktor na si Mr. Ronaldo Carvalho.